This is OFW Runner, day 116. This is JP Adena, and today is April 25, 2017. The question for today is, how to be positive and stay positive? Yan po, sasagutin natin mamaya. And for those of you who just tuned in, this is my New Day's resolution. My version of New Year's resolution wherein instead of thinking of a task to complete within the year, and I am committing to complete the task every single day of the year. And I'm taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. I will see you in an hour. How to stay positive and maintain positivity in your life? For me, it's very simple. It's helping others with something that they cannot reciprocate. Ibig sabihin, you give time and energy, may effort sa iyong pagbibigay ng tulong. Meaning, gagawa ka ng kabutihan sa isang tao na hindi siya makakabawi sa iyo. The keyword here is oxytocin. That is also called a love hormone. Yan po ang nire-release ng katawan natin kapag tumutulong tayo sa isang tao o sa ibang tao na binibigyan natin ng time and effort or energy. Okay, let me give you a very good example. Pag magbibigay ka sa pulube ng pera, ay hindi yun ang ibig kong sabihin. You feel good, you feel positive, pero short term lang siya. Meaning, hindi mo nga alam kung sindikato yun eh. Right? Ang dami pang iniisip na ibang bagay. At saka, hindi niya mababawi sa iyon. Meaning, mababawi niya sa iyon. Ibigay lang niya sa iyo yung pera, okay na yun eh. Right? So, hindi yun ang ibig ko sabihin. For example, yung pulube, kinuha mo siya or iniyaya mo siya sa bahay nyo at pinakain mo siya at ginupitan mo siya at binigyan mo siya ng damit at tinulungan mo siyang kumuha ng trabaho kasi namumulubi siya right? So isabihin, bibigyan mo siya ng lambat para mamingwit, hindi mo siya bibigyan ng isda para kumain, right? So oxytocin is a love hormone at siya ang nagbo-boost ng iyong confidence at nagpapangiti sa'yo kapag ginawa mo siya. Ito ang best part ay kapag nakita ng ibang tao na tinulungan mo ang isang tao ng ganong klase, iba ang dating sa kanya. Nagbibigyan mo rin siya ng boost ng oxytocin. Kumbaga nahahawa mo siya ng iyong love hormone. Right? At ikaw naman, at pag pinansin ka na nakita ka lang niya nakita ka lang niya gumawa ng kabutihan at pinansin ka niya, sabi niya, ang galing ng ginawa mo astig yung ginawa mo, magawa ko rin kaya yun. Nakahawa ka na ng positivity. At dun sa act ng paghawa ay nagkaroon ka ulit ng panibagong boost ng positivity sa'yo. Right? Kumpara natin yung dalawang senaryo Nagbigay ka ng pera sa isang pulube. Tapos na. Nagbigay ka ng hiniyaya mo yung pulube na magpagupit, na magbihis ng maayos, na maligo, at tulungan mo makakuha ng trabaho. Right? Ang isang taong nanonood sa'yo, kanino magre-react? Nang mas maganda. Dun sa walang extra time at walang extra energy. Dito, may extra time at may extra energy. Right? Actually, hindi to big idea na naisip ko lang. I'm just quoting Jesus Christ. Dalawa lang ang commandment na binigay niya sa New Testament. Love God above all else and love others as you love yourself. This helping other is love, your love, giving it to others. Ang proof, oxytocin, the love hormone. Very simple. Help others with something that they cannot reciprocate. And be positive and maintain your positivity your whole life or your whole day. Alam kong kaya mo ito, kaibigan. Sapagkat kung kaya ko tumakbo, mag-jog, or maglakad 365 days ngayong taon, if I can do this, I know you can too.